Breaking news mga kababayan, Senador Marcoleta, palalayain si PRRD. Grabe ito. Nagulat ang buong mundo. Senador Marcoleta pinagkaguluhan sa Japan. Nakakaiyak po ang kanyang pasabog na ito. Mga kababayan ko, panoorin nyo hanggang dulo. Talagang luluha. Bawat patak nyo ng luha nyo. Talagang isang iyak na makadamdamin mga kababayan ko. Panoorin nyo po ang mensahe ni Marcoleta kay Tatay Digong. Ito na ba ang araw na lalaya si PRRD? Marcoleta, ang lakas niya sa Japan. Nagulat ang Netherlands dito, mga kababayan ko. Ito po, mga tangalista, bobolista, nagiiyakan na talaga. Palasyo na windang. Nako po, totoo kaya na windang ito? Totoo kaya nagiiyakan ng mga tangalista? Panoorin nyo mga kababayan, paano pinaiyak ni Marcoleta ang mga tangalista. Ito po, magugulat kayo dito. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. Ang magnanakaw ngayon, nakabarong. Tanghaling tapat. Tatanungin mo sila, ano Ping? This person who was arrested in the Philippines. Kasi po kapag ang chinek, no, ibabalik siya. Anong gagawin natin sa ating bansa? Ang pera ng ating bansa ay nilimas. The National Treasury was ransacked. Alam niyo po yun. Mahigit 1 trilyong piso. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. Ang mga pangkaraniwang magnanakaw, may hiya pa yun eh. Minsan nakatakip ang mukha eh. At kung minsan tumitira sila sa gabi. Ayaw magpakita. Pero yung mga modernong magnanakaw ngayon, nakabarong. Tanghaling tapat. May dalang maleta. Pagkatapos, tatanungin mo sila, ano Ping? Mag-iimbestiga ka pa ba o hindi? Ayaw na po nila eh. Pupunta ka sa ombudsman. Ayan mga kababayan, binanatan si Senador Pinky Lacson dito. Ping, ano na? Mag-iimbestiga ka ba ba? Ito ang matapang na sinasabi ni Marcoleta dito. Talagang yung mga nakabarong ngayon, may gwardyado sibil, merong dakilang tagapagtanggol sa Blue Ribbon Committee. Pakinggan nyo po mga kababayan ko ha. Ito po, paulitin natin. Ping pala yun. Ano Ping? Mag-iimbestiga ka pa ba? Ano na? Pinky? Bulagaan ng utak mo. Ala ka. May dalang maleta. Pagkatapos, tatanungin mo sila, ano Ping? Mag-iimbestiga ka pa ba o hindi? Ayaw na po nila eh. Pupunta ka sa ombudsman, ayaw nila. Punta ka sa DOJ at NBI, ayaw na nila. Yun po sinasabi ko sa inyo. Yun lang. May maleta. Ninakaw talaga. Ang Grabe. kaba ng bayan. Wala nang gustong mag-imbestiga. Useless na. Anong gagawin natin Hopeless na. sa bansa natin? Ganun po kahirap ngayon. Grabe mga kababayan, no? Sistematiko talaga ang organization chart ng mga kawatan. Sipin nyo, may ombudsman, may senador, may congressman. Hawak po nila ang tatlong ahensya ng gobyerno, NBI. Ayun ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Anong gagawin natin sa ating bansa? Na yung mga magnanakaw, nakabarong na. Tanghaling tapat. Buti pa nga yung magnanakaw, may hiya pa. Nagtatakip ng muka. Ayaw magpakita ng kanyang muka. Pero,
Yung mga bagong magnanakaw, nakabarong. Ano Ping, mag-iimbestiga ka ba ba or hindi na? Yan ang banat ni Senador Marcoleta. Tila naging gwardyado at talagang may nakaselyo ang pintuan para matuntun ang mga magnanakaw kasi nga gwardyado. Nandyan si Pinky ng Blue Ribbon Committee, ayaw nang mag-imbestiga. Naku, kawawang Pinky ito. Tapos sasabihin, magre-retiro na sa politika. Ngayon ka na magretiro. Nabibwisit ng taong bayan. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Yun namang wala namang ginawang tao. Wala namang ginawang tao. Wala namang ginawang masama yung tao. Yung pang tinitira. Naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dinala sa- Minahal. Yes. Minahal ng marami. Yan, nakakaiyak. Pinuhudas. Ano? Isipin nyo naman. Wala namang ginawang masama Tatay yung Digong. mama. Bigla na lamang Kinidnap. hinuli. Kinidnap. Kinidnap. At dinala sa malayong lugar. Tama. Sa kabilang panig ng daigdig nandun siya. Nag-iisa lang. Baka Pilipinas na rin yata. Kahit na may batas na umiiral, hindi nila pinairal. Maski na yung batas ng Rome Statute, hindi nasunod yun. Alam ba ninyo doon sa isang provision ng batas nila? Ang isang taong aarestuhin mo, kinakailangan ilagak mo madalian sa isang competent judicial authority. Nung pagtakip, dapat sana sa isang korte, RTC halimbawa. Sa Pasay City siguro dahil sa nandun yung International Airport. Instant. Ano? Saan siya dinala? Sa Villamor Air Base. Judicial authority ba yun? Kidnapping. Bakit kinakailangan dali siya sa isang competent judicial authority? Nakalagay din po sa provision ng batas na yun. Para sa ganun ma-verify kung yung taong yun ay yun ang dapat arestuhin. Pangalawa, kung yung proseso ay nasunod sa pag-aresto sa kanya. Pangatlo, kung yung karapatan ng taong inaaresto ay naibigay. Hindi po nangyari yun. Dahil hindi naman siya idinala sa isang competent judicial authority. Dinala siya sa Villamor Air Base. Alam ninyo, pagdala niya sa The Hague, meron kang pipirmahan doon Meron kang pipirmahan doon. Yung taong naghatid sa kanya, tatanungin siya, merong checklist doon. Did this person who was arrested in the Philippines go to the judicial competent authority? Or was he properly placed in a competent judicial authority? Yun ang tanong. Tatlo po yung sagot doon. Yes, no, I don't know. Dahil hindi naman siya dinala talaga sa anumang korte, dapat ang chinek nila ay no. Grabe, mga kababayan ko. Isipin nyo, pinakamagaling na abogado, pinakamatapang, walang kinakatakutan, si Marcoleta. Siya nang nagsasabi na walang katarungan, walang hustisya na binigay ang mga kawatan kay Tatay Digong. Kinidnap, dinala sa ICC. Walang sapat na batas na umiral. Ganito ang ginawa nila Bonjing, nila Nicanor, nila kung ano pang mga aso ni Ngagba. Mga kababayan ko, kinawawa nila si PRRD na pinakamagaling na presidente, pinakamatalino, pinakamamahal ng taong bayan. Dinakip, dinala doon, binenta ng mga Judas, Barabas, Hestas sa Pilipinas.
Isa dyan sila Trillanes de Lima. Yan ang pinaka-prime master. Eh sino? Yung pinaka-head nila si Ngagba. Siyempre, mga kababayan ko. Oh, ituloy pa natin. Nakakaiyak po. Naiiyak na naman po ako pag si PRRD talagang pinag-uusapan dito. Kasi po kapag ang chinek, no, ibabalik siya. Nakuha ko po ito, nagtapat sa akin yung tao na nagdala sa kanya. Ang nilagay niya, I don't know. Sabi ko sa kanya, bakit sinabi mo, I don't know? Sa totoo lang po, kanya, hindi ko rin nga alam kung dinala siya kasi malaki po yung building at halos 5 oras po yung pagitan. Yo, nagkukulmari ka lang. Aminin mo na. Aminin mo na. Kung nilagay mo kasi no, ibabalik nila talaga. Alam nila eh. Alam nila yung katwiran. Pero nandun na yun. Nakalagay doon sa kanilang section 59, nakalagay doon. Yung dalawang bagay yun eh. Yung estado na mag-aaresto, titingnan niya kung yung kanilang request ay provisional arrest o kaya arrest and surrender. Hindi po nila ginamit yung distinction doon. Kasi ano po yun, detalyado yun eh. Kung halimbawa provisional arrest lang, dahil dadalhin nila si Pangulong Digong doon, babalik siya pagkatapos na mag-appear siya. Dapat sana ang nilagay nila, arrest and surrender. So hindi ko makita alin ba ang ginamit nila, provisional arrest or arrest and surrender. Dalawang magkaiba po yun. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para malaman ninyo. Pero moot and academic, nandun na po kasi siya. Ang inaasahan na lang natin, patibayin pa ng Diyos ang kanyang kalooban. Makatagal siya. Makabalik man lang ng buhay. Kapag nakabalik siya ng buhay at nagkita kami, ang uno ko sasabihin sa kanya, Mr. President, pumunta tayo sa Japan. Ang daming naghihintay sa iyo doon. Kahit anong mangyari, ayaw nilang bumitaw. Talagang ang pangalan mo ang sinasabi nila. Kahit ganito na nangyari sa bansa natin. Ayan, mga kababayan ko. Mahal na mga Hapon si Tatay Digong. Mahal na mga kababayan natin doon na patuloy na umaasa na si Tatay Digong ay makakauwi ng buhay. Dahil nga po sa... Siyempre may edad na po ito. 81-year-old. Malapit na pong mag 100-year-old si Tatay Digong. Sana palakisin pa ng Panginoong Diyos ang kanyang pangangatawan, ang kanyang kalusugan. Para isang araw ay makita pa natin, nakakaway sa atin mga kababayan ko. Kakatapos lang po ng kanyang kaarawan, ika-81-year-old. Doon sa kulungan, pinakamalungkot na kaarawan ni Tatay Digong doon sa kanyang tanang buhay. Dahil nga po sa mga kagagawa ng mga Judas, Barabas, Hestas. Ganyan po, binastos ang pagkatao ng sambayanang Pilipino dahil kinidnap nila ang pinaka-paborito nating presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya lang talaga ang nagmahal sa Pilipinas. Siya ang nagpakita, nagparamdam ng totoo na mahal niya ang lahing Pilipino. Kaya Senador Marcoleta, pagpalaing ka rin dahil sa iyong pagmamahal sa iyong bayan. Dahil sa pagmamahal mo kay Tatay Digong,
Narito ang sambayanang Pilipino, ang taong bayan para suportahan ka sa iyong malinis na hangarin na pagbibigay ng katwiran, pagtingin sa batas ay patas. Mga kababayan ko, mabuhay. Mabuhay ka, Marcoleta. Sana pagpalain rin ang iyong katauhan, ang iyong kalusugan. Sana isa ka rin sa mga mapipili ng sambayanang Pilipino na maging kapares ni Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028. Sana ikaw yung sinasabi niya na nirecruit niya na maging tambalan niya. Kasi ikaw lang talagang nakikita ng taong bayan na malakas, na makakatulong kay Sara para may maibalik ang dating itsura ng Pilipinas, ang dating malakas na imahe ng Pilipinas na ginagalang kahit saang lupalop ng lupa, kahit saang bansa taas noo, isang Pilipino na matapang, may dignidad, may moralidad. Pero ngayon mga kababayan, pag sinabing Pilipinas, numero 1 sa pagnanakaw, numero 1 sa graft and corruption, numero 1 sa mga politiko na maleta, na ninakaw na kwarta sa taong bayan. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe sa ating YouTube channel. Pagpalain po nawa ang Pilipinas. Dumating ang araw, tumindig sa sariling paa. Pag si Sara na, titindig ng Pilipinas sa sariling paa. Pero ngayon, bit-bit, akay-akay ng dayuhang gobyerno. Walang sariling pag-iisip, walang sariling paa para ilakad ang kanyang sarili. Kailangan pang akayin ng mga banyaga para lumakad, parang batang paslit na walang alam-alam. Walang kaalam-alam, parang bobita. Parang bata na lango sa polvoronita. Okay? Mabuhay po. Salamat po sa inyong suporta.